Magandang gabi sa iyo Kuya Jay at sa lahat ng nakikinig sa channel mo. Tawagin mo na lang akong Rosalie. Hindi ko talaga gawi ang magkwento ng mga ganitong bagay sa internet, pero matagal ko na kasing pinapasan itong napakabigat na alaala na ito. Taong 2008 nung mangyari ito sa akin. 22 anyos ako noon, nagtatrabaho bilang isang junior encoder sa isang maliit na opisina malapit sa may Alabang. Fresh graduate pa lang ako noon mula sa kolehiyo. Tipikal na kabataan na mahilig na lumabas pagkatapos ng shift, lalo na kapag Biyernes ng gabi at pakiramdam mo ay hawak mo ang buong mundo dahil may kaunting sahod ka na nasa bulsa mo. Kapag taga Muntinlupa ka o alinmang karatig bayan katulad ng San Pedro o Binyan, alam mo na ang Star Mall Alabang o yung mas kilala ng mga taga rito bilang Metropolis. Hindi lang basta isang simpleng mall ito. Daanan ito ng halos lahat ng namamasahe sa terminal ng jeep at bus patungong probinsya. At minsan, tambayan ng mga empleyado at estudyante pagkatapos ng klase. Pero higit sa lahat, kilala ito sa mga nakakatakot na bulong-bulungan at kwentong bayan. Bata pa lang ako Kuya Jay, naririnig ko na yung kwento na ang lupang kinatatayuan doon ng mall na ito ay dating sementeryo ng Alabang noong araw. Yung mga matatanda sa aming bayan palaging nagsasabi na kapag gabi na at tulog na ang kalye, iba raw ang hangin doon, na may mga kaluluwang hindi pinalad na mailipat ng maayos nung patatayuan ito at huhukayin bilang pundasyon ng isang malaking gusali. Noong panahong iyon taong 2008, hindi po ako naniniwala sa mga ganoong kalokohan. Para po kasi sa akin, ang mga kwentong barbero lang na iyon ay panakot sa mga batang ayaw matulog sa hapon o kaya naman ay gawa-gawa lang ng mga taong malikhain ng isip. Palagi kasi akong pumupunta doon noong estudyante pa ako. Nanonood ako ng sine, kumakain sa food court, nag-uukay ng damit at kung ano-ano pa. Kaya naman sanay na ako sa bawat sulok ng lugar na iyon. Pero ang hindi ko alam, ang gabing iyon ng October 17 ang magpapabago sa buong buhay ko at mag-iiwan ng malalim na sugat sa isip ko na hanggang ngayon ay hindi pa rin naghihilom. Biyernes ng gabi iyon Kuya Jay. Medyo maulan sa labas at malamig ang simoy ng hangin na dumadaos-dos sa pader ng mall. Galing ako sa 9 na oras na nakakapagod na shift sa opisina at gustong gusto ko lang talagang magpalipas ng oras bago umuwi sa aming bahay sa San Pedro. Dahil mag-isa lang ako noong gabing iyon, nagmamadali kasing umuwi ang mga kapwa ko empleyado dahil magwi-weekend. Kaya naman napadpad ang paa ko patungo sa itaas. Napagpasyahan kong manood ng lumang pelikula para makapagpalipas ng matinding traffic sa highway. Umakyat ako kung saan matatagpuan ang sinihan at nung oras na iyon, bandang alas 7 ng gabi, medyo bukas pa ang ilang maliliit na tindahan sa gilid pero kapansin-pansin na kakaunti na ang tao sa mismong paligid ng sinihan. Maliwanag naman ang buong lobby pero may kakaibang lamig yung aircon na para bang bumabaon sa balat mo at nagpapatayo ng balahibo mo. Pumunta ako sa ticket booth para bumili ng mapapanood. Tanda ko pa Kuya Jay, yung babaeng nagbebenta ng ticket ay tila bagot na bagot at kulang sa tulog. Nakatingin lang siya ng diretso sa screen ng computer niya na walang kaimik-imik at hindi man lang nakangiti o nakatingin sa mga bumibili. Nung inabot ko yung pera at kinuha yung ticket para sa Cinema 3, dire-diretso na akong pumasok sa madilim na pasilyo. At nung pagpasok ko pa lang sa pasilyo papuntang Cinema 3, doon ko unang naramdaman yung maliit pero kakaibang pagbabago sa kapaligiran. Yung karaniwang amoy ng bagong lutong popcorn at tamis ng inumin ay biglang napalitan ng isang amoy na napakahirap ipaliwanag. Amoy na tila lumang damit na nabasa ng ulan at natuyo sa loob ng madilim na kabinet. Yung amoy ng lumang gusali na halong alikabok, amag at alinsangan kahit na malamig naman ang simoy ng hangin na lumalabas sa aircon duct ng kisame. Inabot ko ang tiket ko sa nakatayo sa tabi ng pinto ng sinema.
Nakayuko lang ang lalaki. Hawak ang isang maliit at nangihinang flashlight. Hindi man lang niya ako tinignan sa muka o binati ng magandang gabi. Inipit lang niya ang kalahati ng tiket at ibinalik ang natira sa akin. At itinuro ang pinto papasok sa dilim gamit ng kanyang nanginginig na kamay. Pagpasok ko naman sa loob ng sinima, mukhang halos walang tao. O sa madaling salita, yun ang akala ko. Dahil pagpasok mo kasi sa sinihan, habang nagsisimula pa lang ang mga trailer at patay na ang pangunahing ilaw, malabo pa ang paningin mo habang nag-a-adjust sa mga mata mo sa dilim. Ang tanging liwanag lang ay yung bahagyang nagmumula sa malaking screen sa harap. Naghanap ako ng magandang mauupuan at pinili ko yung sa gitnang bahagi, yung tinatawag nilang prime seat sa row J, para maganda ang anggulo sa panonood at hindi masakit sa leeg. Habang naglalakad ako sa gitnang hagdanan patungo sa pwesto ko, may napansin akong medyo kakaiba sa mga nakaupo sa iba't ibang parte ng sinihan. Sa mga huling hilera sa pinakataas sa likod, may mga anino ng taong nakaupo. Nakatitig lang sila ng diretso sa screen sa harap. Hindi sila gumagalaw kahit kaunti. Walang bumubulong. Walang kumakain ng chips o popcorn. Walang gumagalaw na paa. At walang gumagamit ng cellphone. Para silang mga matitigas na rebulto na pinalilibutan ng makapal na dilim. Sa isip-isip ko noon, Kuya Jay, baka sadyang tahimik lang talaga ang mga nanonood ngayong gabi dahil galing din sila sa trabaho at pagod na katulad ko. Nakaupo ako sa gitna ng row J sa may upuan na numero 12. Ang upuan ay gawa sa lumang pulang tahi na medyo malambot pa naman. Pero nararamdaman mo ang kaunting kalawang sa mga bakal sa gilid kapag itinutukod mo ang siko mo. Pagkaupo ko pa lang, naramdaman ko na agad yung sobrang lamig. Hindi lang ito yung karaniwang lamig ng aircon sa loob ng mall na nakakapresko. Yun yung uri ng lamig na para bang nagmumula mismo sa ilalim ng semento ng sahig. Yung uri ng lamig na bumabaon sa mga buto mo at nagpapatayo ng lahat ng balahibo mo sa braso at sa likod ng batok mo. At nang magsimula na ang mismong palabas na isang tanyag na lokal na pelikula ang pinapanood ko noon. Sa unang 20 minuto ng pelikula, subok kong itunoon ang buong kong kaisipan sa screen sa harap. Pero habang tumatagal ang oras at lumalalim ang gabi, mas lalong nagiging mabigat at nakakalunod ang hangin sa loob ng kwarto. Alam mo yung pakiramdam, Kuya Jay, na may nakatitig sa'yo mula sa dilim? Yung pakiramdam na kahit nakatitig ka sa maliwanag na pelikula sa harap mo, alam ng buong katawan o instinct mo na hindi ka ligtas sa kinaroroonan mo. Kaya na magsimula ang maliit na weird na kaganapan noong una, ay sinubukan kong ipagwalang bahala na lang at idahilan ng pagod. At habang nakatitig ako sa screen, narinig ko yung tunog ng isang bakanting plastic bottle na gumukulong sa semento. Mula sa pinakaitaas na hilera sa likod, gumulong ito pababa. Mabagal at paulit-ulit ang gulong nito. Pababa ng pababa sa mga baitang ng hagdanan sa gitna ng sinihan. Hinintay kong may humabol, may humingi ng paumanhin o may magpulot ng bote. Pero walang kahit sinong gumalaw sa mga nakaupo. Nagpatuloy ang paggulong ng bote hanggang sa tuluyan itong huminto sa mismong tapat ng sarili kong paa. Yumuko ako ng bahagya para tignan ito. Sa kaunting liwanag na nanggagaling sa screen, nakita ko yung bote na isang lumang bote ng soft drink na wala ng label. Naninilaw na ang plastic at kakaunti na ang tubig na natira sa loob. Kulay maitim at may halong putik at dumi. Nanginig ang mga daliri ko sa paa at kamay. Hindi ko na pinulot ang bote. Dahan-dahan kong inilipat ang paa ko palayo rito para hindi ko mahihakbang doon. Ilang minuto ang lumipas, may narinig naman akong panibagong tunog na mas malapit sa akin. Sa likod ng upuan ko, mismong row K, may narinig akong humihinga na napakabigat. Yung uri ng paghinga ng isang taong may matinding karamdaman sa baga o sakitin. Mabagal, malalim,
nakatuyo at may kasamang kakaibang huni o sipol sa bawat paglabas ng hangin sa ilong at bibig. Nilingon ko ng bahagya ang likod ko para tignan kung sino iyon. Dahil sa patay sinding liwanag ng screen, nakita ko ang anino ng isang taong nakaupo sa mismong likod ng upuan ko. Nakatungo ang ulo nito patungo sa ibaba na para bang nakasubsob ang muka sa sarili niyang dibdib. Hindi ko gaanong makita ang kanyang muka dahil lubusan itong nakatakip sa mahaba, basang-basa at magusot na buhok. Inisip ko noon baka may lalaking taong may sakit lang na nakaupo doon o kaya'y isang taong nakainom na nakatulog sa sinihan. Kaya sinubukan kong ituon ulit ang pansin ko sa palabas. Pero lalong lumalakas at mas lalong lumalapit ang tunog ng paghinga sa likod ko. At kasabay nito, nagsimulang umalingasaw ang isang amoy na nakakasuka. Kuya Jay, hindi ko malilimutan ang amoy na iyon hanggang sa huling hininga ko sa mundong ito. Dahil amoy iyon ng nabubulok na karne ng hayop na nababad sa matagal na basurang tubig. Yung amoy na nakakasuka, nakakahilo at agad na nagpapasikip ng dibdib mo na parang mawawalan ka ng hangin. Kaya napahawak ako sa ilong ko gamit ang kwelyo ng damit ko. Tumingin ako sa paligid para tignan kung may ibang tao bang nakakaamoy o naaapektuhan sa mga nanonood. Doon na ako nagsimulang makaramdam ng matinding takot na hindi ko pa nararanasan kailanman. Tumingin ako sa kaliwa ko. May 2 taong nakaupo roon, mga 3 upuan ang agwat sa kinaroroonan ko. Sa liwanag ng palabas, napansin kong wala silang anumang bahagyang galaw. Hindi man lang kumukurap ang mga mata nila sa harap ng maliwanag na screen. Nakatitig lang sila ng diretsyo. Nakabukas ng bahagya ang kanilang mga bibig at ang kanilang mga balat. Ang balat nila sa mukha ay mukhang napakatuyo, kulay abo na parang amoy ng sigarilyo, na para bang walang kahit anong dugo na dumadaloy sa mga ugat nila. Tumingin naman ako sa kanan ko. May isang lalaki namang nakaupo sa may gilid ng aisle. Nakayuko ang ulo nito sa isang anggulo na hindi natural para sa leeg ng isang buhay na tao. Nakatigilid ng halos 90 degrees patungo sa kanyang balikat na para bang naputol, nabali o napalipit ang leeg nito sa isang matinding aksidente. Pero kabaliktaran ng katawan niya dahil nakatitig pa rin ang mga nakatagilid niyang mata pataas sa screen. Nagsimula ng tumibok ng napakabilis at napakalakas ang dibdib ko. Ramdam ko yung malamig na pawis na pumapatak mula sa noo ko pababa sa aking leeg at likod. Nare-realize ko na sa loob ng buong sinihang iyon, wala akong naririnig na kahit anong likas na tunog ng tao. Walang nag-ubo, walang nagpalit ng pwesto ng pagkakaupo, walang nagbubuntong hininga at walang gumagalaw ng gamit. Ang tanging nadidinig ko lang ay ang boses ng mga artista mula sa malalaking speaker ng sinihan at yung napakabigat na paghinga sa mismong likod ng upuan ko. Gusto ko nang tumayo mula sa kinauupuan ko at mabilis na lumabas. Sabi ko na lang sa sarili ko sa loob ng isip ko, Rosalie, umalis ka na rito ngayon. Hindi ito tama, may maling nangyayari. Pero nung susubukan kong tumayo, naramdaman kong tila napakabigat ng buong katawan ko. Yung pakiramdam na parang may pumipigil sa iyo mula sa ilalim. Yung tinatawag nilang sleep paralysis o bangungot habang gising ka at nakadilat ang mga mata mo. Ang mga binti ko ay tila nawalan ng lakas. Parang napako ang mga paa ko sa semento sa ilalim ng upuan. At doon na nga nangyari ang mas nakakakilabot na bahagi ng gabing iyon. Biglang nagkaroon ng matinding glitch o pagkasira sa palabas ng screen. Nag-flicker at nagwala ang liwanag ng projector. Nawala ng boses at tunog ang pelikula. At pinalitan nito ng isang static na tunog. Yung tunog ng sirang radyo sa telebisyon na nakatutok sa blankong channel. Sa bawat mabilis na paglitaw at pagkawala ng liwanag mula sa screen sa tuwing nag-flicker ito sa dilim,
Nakita ko ang kabuuan ng totoong estado sa loob ng sinihan. Dahil sa bawat flash ng puting liwanag, nag-iiba ang pwesto ng mga tao na nasa loob. Sa unang mabilis na flash ng liwanag, ang lalaking may baling leeg sa kanan ko ay wala na sa upuan niya dahil siya ay nakatayo sa mismong aisle sa tabi ko. Nakatitig ng diretso sa akin habang nakatigilid pa rin ang ulo nito. Sa ikalibang mabilis na flash ng liwanag, ang mga tao sa pinakahuling hilera sa likod ko ay wala na rin sa mga upuan nila sa taas. Nakatayo na sila sa mga daanan sa magkabilang gilid ng sinihan. Nakapila pababa patungo sa gitna kung saan doon ako nakaupo. Sa ikatlong mabilis na flash ng liwanag, ang taong nasa likod ko, yung humihinga ng mabigat, ay nakayuko na sa ibabaw ng mismong sandalan ng upuan ko. Ang magusot at basang buhok niya ay halos lumalapat na sa aking balikat. Napapikit ako, Kuya Jay, at napasigaw ako sa loob ng isip ko dahil kahit anong subok kong maglabas ng boses mula sa aking lalamunan, walang kahit anong tunog na lumalabas sa bibig ko. Parang may invisible na kamay na humahawak at sumasakal sa leeg ko at pinipigilan ng hangin na lumabas sa aking mga baga. Naramdaman ko ang isang napakalamig na dapo sa aking kaliwang balikat. Hindi iyon dapo ng malambot na kamay ng buhay na tao. Napakalamig nito na parang yelo at tila tuyo at matigas na balat na tumatama sa aking balat. Kasabay nito, ang amoy ng nabulok na karne at lumang sementeryo ay naging napakatindi na halos magpakasuka sa akin sa kinaroroonan ko. Maya-maya ay narinig ko ang isang malinaw pero mahinang boses sa mismong kaliwang tenga ko. Hindi ito boses ng iisang tao lang. Parang pinagsama-samang boses ng maraming iba't ibang tao. May matanda, may bata, may lalaki, may babae na sabay-sabay na nagsasalita sa isang napakahinang tono na nakakatayo ng balahibo. Sinasabi nilang, "Huwag kang aalis, hindi pa tapos ang palabas. Manood ka muna kasama namin." Sa puntong iyon, Kuya Jay, ang matinding takot ko ay napalitan ng puro mabilis na adrenaline. Ang buong katawan ko ay nagprotesta laban sa paralisang pumipigil sa akin. Gamit ang huling natitira kong lakas at lakas ng loob, pilit ko iginalaw ang kanang paa ko at buong lakas na tumayo mula sa lumang upuan. Napatid pa ako sa bote ng soft drinks na nasa ibaba ng paa ko, dahilan para ma-outbalance ako at matumba ng balagbag sa daanan ng gitna ng Rojay at Roay. Tumama ang dalawang tuhod ko sa matigas na semento. Naramdaman ko ang matinding sakit at hapdi doon pero hindi ako huminto kahit isang segundo. Nagsimula akong gumapang ng mabilis pataas sa mga baitang na hagdanan patungo sa exit door sa itaas. Habang gumagapang ako ng mabilis sa hagdanan, tumingin ako babalik sa ibaba ng sinihan. Sa patay sinding liwanag ng static mula sa malaking screen, nakita ko sila ng malinaw. Ang lahat ng tao na nasa loob ng sinihang iyon, mga 30 o 40 figura na nakatayo na ngayon sa pagitan ng mga upuan at sa mga aisle. Dahil ang kanilang mga mukha, Kuya Jay, wala silang mga kumpletong mukha ng buhay na tao. Ang iba sa kanila ay may mga lubog at itim na mata na tila pinalitan ng maitim na lukab na bungo. Ang iba ay wala namang ibabang bahagi ng panga o labi. Ang iba naman ay mukhang mga bangkay na matagal nang nakalibing sa ilalim ng lupa. Pinalilibutan ito ng maitim na dumi at putik at napupuno ng punit-punit at lumang damit na galing sa ibang panahon. Lahat sila ay dahan-dahang naglalakad patungo sa kinaroroonan ko sa hagdanan. Hindi sila mabilis gumalaw, pero ang bawat hakbang nila sa semento ay walang anumang nililikhang tunog. Para silang mga maitim na anino na dumadaos-dos sa ibabaw ng floor carpet. Napatayo ako agad kahit napakasakit ng aking tuhod. Mabilis kong tinakbo ang natitirang mga baitang ng hagdanan hanggang sa makarating ako sa pinto ng emergency exit
sa pinakatuktok na bahagi ng sinihan. Tumakbo ako patungo rito ng buong lakas at itinulak ko ang bakal na barikada o crush bar ng pinto. Pero hindi ito bumukas dahil nakalak ito mula sa labas. Nagsimula akong magpanik ng husto. Pinalo at sinipa ako ang bakal na pinto gamit ang dalawa kong kamay. Sumigaw ako ng, tulungan niyo ako. Pakiusap, pagbuksan niyo ako. Paulit-ulit kong sinasambit yun at sa wakas ay nakalabas din ang boses ko mula sa aking lalamunan. Tumingin ako sa likod ko habang nakasandal sa pinto. Ang pinakaunang figura sa harapan ko ay isang babaeng nakasuot ng lumang puting damit na puno ng tuyong dumi at dugo at may mahabang buhok na nakatakip sa kalahati ng kanyang nabubulok na muka. Ilang hakbang na lang ang layo nito mula sa akin. Itinaas niya ang kanyang payat na kamay. Ang mga daliri niya ay napakahaba, maitim ang mga kuko at ang balat sa kanyang braso ay nakatuklap sa ilang bahagi na nagpapakita ng maitim at tuyong laman sa loob. Inabot niya ang mukha ko gamit ang kanyang mga daliri. Sa sobrang matinding takot ko, ipinikit ko ng mahigpit ang aking mga mata. Itinukod ko ang likod sa bakal na pinto at sumigaw ako ng buong lakas ng natatanging panalangin na pumasok sa isip ko sa mga sandaling iyon. Sinambit ko na, Panginoon, tulungan niyo po ako. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Iligtas niyo po ako sa mga masasama. Habang mabilis na binibigkas ang panalangin sa gitna ng aking pag-iyak, paghagulgol at matinding panginginig, naramdaman ko ang matinding lamig sa aking muka na para bang may naglalagay ng yelo o malamig na hangin sa balat ko. Ang amoy ng pagkabulok ay naging napakasangsang na halos mawalan ako ng malay at mahimatay sa kinaroroonan ko. At biglang, narinig ko ang isang tunog. Narinig ko ang tunog na pagbukas ng trangka ng pinto sa likod ko. Dahil sa buong diin ng katawan ko na nakasandal sa pinto, bigla akong natumba pabalik at nahulog sa matigas na semento sa labas ng sinihan. Mabilis akong dumilat habang umiiyak. Wala na ako sa loob ng madilim at nakakatakot na sinihan. Nakahiga ako sa maliwanag at malinis na hallway sa labas, sa tabi ng emergency exit ng mall. Ang maliwanag na dilaw at puting ilaw ng mga fluorescent bulb sa kisame ng mall ay sumilaw sa aking mga mata. Ang amoy na masarap na popcorn at tunog ng masasayang musika mula sa mga tindahan sa mall ay mabilis na bumalik sa aking pandinig. Umiiyak at nanginginig akong napaupo sa sahig. Tumingin ako sa pintong kinalabasan ko. Isang ordinaryong pinto lang ito ng emergency exit na may nakasulat na kulay pulang push to open. Mabilis namang tumakbo patungo sa akin ang dalawang security guard ng mall habang hawak ang kanilang mga radyo at nakasuksok ang kanilang mga baril sa bewang dahil sa ingay ng pagkalabog ko. Miss, anong nangyari sa'yo dyan? Okay ka lang ba? Bakit ka umiiyak? Tanong sa akin ng isang guard habang mabilis na tinutulungan akong tumayo mula sa sahig. Nanginginig pa rin ang buong katawan ko at hindi ako makapagsalita ng maayos. Nakaturo lang ang nanginginig kong daliri sa pinto ng emergency exit. Ang sabi ko na lang, "Sa loob po sir, yung mga tao sa loob ng sinihan, maraming tao sa loob, mga patay sila, ayaw nila akong palabasin." At nagkatinginan ang dalawang guard. Yung mas matandang guard na may kapitan sa balikat ay may ipinakitang kakaibang ekspresyon sa muka. Isang ekspresyon na tila hindi na bago sa kanya ang naririnig niya mula sa mga nakakalabas doon. Binuhat nila ako at inupo sa isang wooden bench sa labas ng lobby. Dinalhan ako ng isang guard ng isang basong malamig na tubig. Nung medyo kumalma na ang aking paghinga at pag-iyak, kinausap ako ng matandang guard habang nakatayo sa tapat ko. Ang pangalan niya ay Mang Bert, batay sa nameplate ng uniform niya. Tumingin si Mang Bert sa paligid niya para siguraduhin walang ibang mall goers na nakakadinig sa aming pag-uusapan. Ang sabi niya, "Saan ka ba partikular na sinihan galing?"
Mabilis akong sumagot ng Cinema 3 habang umiiyak pa rin ako. Hawak ang baso ng tubig na halos matapon dahil sa panginginig ng aking mga kamay. Wika ko. Pumasok po ako nung alas 7. Marami namang tao sa loob pero hindi sila mga buhay na tao. Binalot at pinalilibutan nila ako. Ayaw nila akong palabasin sa pinto. Tumingin si Mang Bert sa kanyang lumang relo sa bisig. Nung tinignan ko rin ang oras sa maliwanag na screen ng cellphone ko na nasa loob ng bag ko, halos mapatalon ako sa gulat at pagtataka. Dahil alas 7:10 pa lang ng gabi. 10 minuto pa lang ang nakakalipas mula nang bumili ako ng tiket sa baba at pumasok sa madilim na pasilyo ng sinihan. Pero sa pakiramdam ko at karanasan ko, mahigit 2 oras akong nakakulong at nakikipagsapalaran sa loob ng impyernong iyon. Tumingin sa akin si Mang Bert nang may malalim na halong awa, pag-unawa at lungkot sa kanyang mga mata. At mahinang bumulong siya sa akin. Ang Cinema 3 Ineng, sarado yun ngayong buong gabi. May sirang pangunahing linya ng kuryente at projector doon kaya walang anumang palabas simula pa nung kahapon ng umaga. Wala ding pinapalabas na pelikula doon ngayong gabi. Wika ng guard sa akin. Napahinto ako sa pag-inom ng tubig. Napaatras ako sa kinauupuan kong bench. Pero ang sabi ko pa, bumili ako ng tiket sa baba ng ticket booth. May babae pa ngang nagbenta sa akin. At may lalaki pa ngang kumuha ng kalahati ng tiket ko sa mismong pinto bago ako pumasok. Mabilis kong kinuha ang wallet ko mula sa bag para ipakita sa kanila ang patunay na tiket. Inilabas ko ang maliit na papel na ibinigay sa akin ng ticket booth kamakailan lang. Noon tinignan namin ni Mang Bert at nung isa pang guard ang papel sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng labi. Halos manlamig ang buong katawan ko. Hindi ito isang tipikal na tiket ng sinihan. Isang punit at lumang piraso iyon ng isang lumang resibo ng bangko na kulay dilaw at naninilaw na sa sobrang kalumaan. Ang nakasulat doon gamit ang lumang mechanical na typewriter ay hindi pamagat ng pelikula, kundi isang lumang petsa, October 17, 1993. At sa ibaba nito ay nakasulat ang maliit na mga salita na may marka ng luma at maitim na tinta. Hindi ka unang nakaranas ng ganyang bagay dito, Ineng. Marami-rami na rin ang mga nanonood na nag-iisa at napadpad sa Cinema 3 kapag Biyernes ng gabi o kapag umuulan sa labas. Yung mga taong nakita mo sa loob, sila yung mga labi ng kaluluwa na hindi na isama o hindi na idokumento ng maayos nung inilipat ang lumang sementeryo ng Alabang noong dekada 80 at 90 noong itinayo ang gusaling ito. Nanonood din sila at naghahanap sila ng mga taong mag-isa para gawing kasama sa dilim. Wika ng guard sa akin. Hindi na ako nagdalawang salita pa o nagtanong pa kahit ano. Iniwan ko ang resibo sa guard. Hindi ko na kinuha ang sukli ko sa booth sa ibaba at mabilis akong tumakbo ng mabilis palabas ng Star Mall Alabang. Sumakay ako ng unang jeep na nakaparada sa terminal patungo sa Laguna. Habang patuloy na umiiyak sa buong biyahe at nakatitig sa aking mga nanginginig na kamay. Nung sa wakas ay makauwi ako sa aming bahay sa San Pedro, doon ko lang napansin ang isang mas nakakatakot na bagay na magpalit ako ng damit sa aking kwarto. Sa aking kaliwang balikat, sa mismong kinaroroonan kung saan naramdaman ko ang napakalamig na dapo ng kamay noong ako'y nakaupo pa sa loob ng madilim na sinihan. Mayroong isang maitim, malalim at kulay ubi na pasa. Malinaw na hugis ito ng 5 mahahabang daliri ng tao na parang pumatong at pumiga doon. Nagtagal ang pasang iyon halos 3 buwan bago tuluyang nawala sa aking balat. Mula ng gabing iyon, hindi na ako kailanman muling pumasok sa Star Mall Alabang. Kahit mapadaan lang sa tapat nito kapag nakasakay ako sa bus sa kalye ay napapapikit ako. Tumatalikod at mabilis na nagdarasal sa aking isip. Hindi na rin ako kailanman nanood ng pelikula sa sinihan ng mag-isa. Dahil sa tuwing namamatay na ang ilaw sa loob ng kahit anong sinihan at magsisimula na ang malalim na dilim habang naghihintay ng palabas sa screen, palagi kong naaalala
ang mabigat na tunog ng paghinga, ang bote ng soft drinks na gumugulong sa hagdanan at ang amoy ng nabubulok na karne na tila hanggang ngayon ay kasama ko pa rin sa dilim. Ito po ang karanasan ko, Kuya Jay. Sana ay maging aral ito sa lahat ng nakikinig sa channel mo na mahilig manood ng sine ng mag-isa kapag gabi na at sa lumang mall pa. Dahil minsan, ang mga nakaupo sa tabi mo at sa likod mo sa dilim ay hindi mo kasamang bumili ng tiket sa labas. Maraming salamat sa pakikinig at magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Rosalie at ito po ang aking kwento.